Samantala, puspusan ng aksyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga kababayan nating apektado ng pagbaha sa Datupiyang, Maguindanao del Sur. Gaya ng PCSO na agad na bahagi ng Chartimba na naglalaman ng relief goods. Si Gab Villegas sa report. Naipamahagi na sa bayan ng Datupiyang, Maguindanao del Sur ang mga charitimba mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Isinakay ng mga tauhan ng Philippine Air Force ang nasa 2,500 charitimba sa C-130 aircraft. Naroon para umasiste sina Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Cesar Iddio, OCD Assistant Secretary Jacqueline Joy Casipit at PCSO General Manager Mel Robles. Ipinasilip ni GM Robles ang nilalaman ng charitimba gaya ng bigas, instant noodles, easy-to-open canned goods at malinis na tubig. We would like to assure yung ating mga kababayan dyan that the President is on top of the situation and he is always instructing us to utilize whatever resources that we have. Para naman kay OCD Administrator Nepomuceno, nais ng pamahalaan na maipadama sa ating mga kababayan na hindi sila pinapabayaan. Lahat kasi kami tumutugon sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tuloy-tuloy talaga yung ating pag-alalay sa ating mga kababayan. Alas 6 pasado na ng umaga nang makalipad ang C-130 mula Villamor Air Base patungong Cotabato Airport. Matapos ang higit 2 oras sa biyahe, nakalapag ang C-130 sa paliparan. Pagkarating doon ay agad nang isinakay ng mga tauhan ng Philippine Army ang mga charitimba sa mga truck. Mula sa airport ay 2 oras rin ang naging biyahe patungong Datupiyang. Nasa 150 pamilyang nananatili sa Datupiyang Covered Court ang maagang nakatanggap ng charitimba ng PCSO. Isa si Nanay Helen sa mga naapektuhan ng pagbaha na abot dibdib ang taas ng tubig. Mapalad siyang kahit papano may nailigtas na gamit. Wala rin kayo inilagay sa bangka. Inilagay sa bangka. Saan po kayo niya inilipat? Nilipat sa mga yan sa mga kababayan namin na medyo mataas. Sila mo din naman nahirapan sa paglikas dahil sa biglaan ang naging pagbaha sa kanilang bayan. Biglaan kasi yung pagdating ng ng flash flood po. Biglaan kasi yung pagdating ng baha. Bale, ang nangyari sa amin, hindi kami agad nakalikas dahil sa yung mga gamit nga namin is niniligpit pa namin. Hindi namin maiwan-iwan yung mga bahay namin. Alam mo na, yung malilikit yung kamay. Ayon naman sa head ng Datupiyang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Suhara Sapalon, catch basin ang kanilang bayan dahil maraming river systems ang dumadaan sa kanila. Ito ay ang Dansalan River, Ligwasan Marsh at ang Rio Grande de Mindanao na bahagi ng Mindanao River Basin Group. Halimbawa si Bukidnon, si Davao, si Kidapawan. So malalaman po namin kung ilan yung volume ng tubig na papasok sa dadaan, magta-traverse po sa Rio Grande. So doon pa lang sa level po ng tubig, may early warning na po dyan na yung kulay, may mga color coding po yan. So yan po ay dinidisseminate namin sa barangay. Maliban sa mga river systems, bumababa rin sa kanilang bayan ang tubig mula sa kabundukan sa mga bayan ng Ampatuan, Datu Abdullah Sanki, Datu Hofer Ampatuan, Sharif Agwak, Datu Saudi Ampatuan, Gindulungan, South Upi at Talayan. Ayon sa Datupiyang MDRRMO, aabot sa 1,115 mga individual ang nananatili sa 7 evacuation centers. Hiling ngayon ng lokal na pamahalaan ng Datupiyang sa national government na mabigyan ng livelihood assistance ang kanilang mga residente. Ito ay para maibangon nila ang kanilang mga kabuhayan na nasira dahil sa pagbaha. Mula rito sa Maguindanao del Sur, Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.